Ayan, welcome sa panibagong edisyon na naman ng Tito Senpai Podcast, Episode 7 ngayong araw na to. Wherever you are around the world, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, kahit saan mga sulok ng mundo. This has been Jojo Love Survivor, si Tito Riam, si Papi Dennis, sa ating panibagong edisyon ng Tito Senpai Podcast. Yan, magabat bagyo ngayon. Magkamustahan muna tayo. Kamustahin natin si Papi Rayam from live from Canada. Papi Rayam, kumusta dyan? Yun, mga papi, magandang umaga. Magandang umaga at magandang umaga sa Pinas. Okay naman dito, same pa din. Nung oras na ba dito? 8:00 na ng gabi at kung mapapansin nyo, yun, medyo maaraw. Medyo mainit na ngayon dito, pero patapos na yung summer, malapit nang mag-fall. Ayan, season na naman ng mga mahabang damit. Kaya nga yung mga tao, sinusulit yung paglabas-labas, pamamasyal, ayan. Kayo dyan, kamusta? Ano balita sa inyo dalawa? Yun ngayon may binagyo nga, 'di ba? Bagyong Emo ngayong kasalukuyan. Yung dito sa Manila naman, umaambon tapos minsan bumubuhos yung ulan. But nung last Wednesday, Thursday, nagkaroon dito ng habagat, non-stop rain, yung hangin, sobrang kan, 'di ba? Pero matindi doon sa Luzon, 'di ba? Papi Dennis, kamusta diyan sa Bulacan? Yeah, actually, malakas din dito sa Bulacan, saka maraming mga binaha dito sa area. Yun lang. Actually, saka ang hirap lumabas dahil yung sasakyan ko talagang dito sa loob ng subdivision namin, medyo sa harapan, medyo malalim na eh. Kaya delikado lumabas. Hindi naman kayo pinasok ng tubig? Dito naman hindi naman pumapasok para mabilis nagsasubside yung baha dito sa labas sa bahay. Si Papi Dennis, iba pinapasok niyan eh, hindi tubig. Yun, sa Bulacan, di ba? Pero, yun. Natuto ko sa iyo eh. Yun. Kaya dito naman sa Pilipinas may bagyo, maraming nangyayari, 'di ba? Aside sa bagyo, meron tayong awayan ng mga public servant natin, si Vice Mayor Basti Duterte versus General Torre. 'Yon, magandang boxing sana, 12 rounds of boxing, pero paano ba nagsimula 'yon? Paano nagsimula? Medyo wala akong context, napanood ko lang siya nung based sa story na nabasa ko, napanood ko lang to, na si General Torre at saka si Baste, yung pamilya Duterte kasi, meron silang hidwaan before, di ba? Kasi may tanong ako, si General Torre yung kay Presidente Duterte dati, di ba? Yung nanghatak sa kanya. One of the person, yun yung nag-lead ng arrest papunta kay President Duterte doon sa papuntang ICC, and then si Baste, merong hidwaan na sila. Siya rin yung nanguna pag-aresto kay Pastor kay Buloy doon sa Davao. And then meron silang sobrang nagkainitan sila. Hinamon ni Baste Duterte, si Vice Mayor Baste, si General Torre ng suntukan. Yun, kumasa si General Torre. Bagamat nung kumasa na, maraming gusto gawin si Baste. Sabi niya, magpakuha yung drug test ang bawat gobyerno, mga folic hair daw, gano'n. Sa akin naman, opinion ko, bakit kailangan magpa-drug test? Kung suntukan, wag nang gano'n, suntukan na agad, di ba, Paps? Anong tingin mo doon, Papi Rhea? Anong opinion mo? Ako, tingin ko, if public servant ka, kailangan hindi ka nag-i-initiate nung mga ganong suntukan na lang tayo. Hindi, pang tambay siya eh. Hindi ko naman yung mga tambay pero pang kalye kasi yung ganun eh. Ikaw as public servant, kailangan you need to be a role model na iisipin ng mga tao you're prim and proper, pero at the same time you're parang hindi ka bias. Kasi yung ginawa ni Baste is sa akin hindi ako, though pro Duterte ako, pero hindi ako pabor dun sa ginawa niya na suntukan na lang. Regardless kung gaano ka man kapikon sa ginawa ni pangalan nun, ni General man o ni Major General Torre. Ni General Torre, kailangan daanin yun sa, let's say, sa legal way or magdebate kayo. Ayan. Mas maganda kung magdebate na lang sila kasi mas okay yun para makita talaga ng mga tao, ito yung mga niluklok namin sa pwesto. Meron ba talaga silang sense? Mga tipong gano'n. Ako, hindi ako pabor dun sa gano'n. Though, kung nasa kalye, pwede. Pero hindi. Kayo? Mayor kayo, tapos general. Pero yun nga. Ikaw, Papi Dennis, ano masasabi mo doon?
Ang alam ko kasi di ba sa Sunday yata yung nila, yung Yes, pero I don't know sa matutuloy. Hindi matutuloy kasi based sa news si Vice Mayor Baste Duterte nandun na sa Singapore. May flight siya sa Singapore. Kinonfirm na ng NBI na may video yung kumakalat niya nakasakay na siya ng airplane papunta Singapore. Kaya ano ba yan? Malabong nagaya tapos tumuloy. Dito muloy kaya medyo kaya 'di ba sabi ng iba walang balls, 'di ba? Parang pero sino nagaya? Si Baste nagaya, di ba? Si Baste ang naghamon. Tapos kumasa si General Torre. Ang problema kasi hindi natuloy, parang ganoon eh. Ganoon yung naging parang tumakbo siya. Parang kasi nag-practice siya. Hindi kasi actually I think ang gagawin nila yun is for charity cause, parang kukuha sila ng mga sponsors para sa fight nila. Pero sabi naman ni General Torre matuloy man daw hindi, yung mga sponsors na nakausap niya talagang pagdo-donate pa rin for the charity. So parang yun. Gagawin pang charity works yung boxing parang Battle of the YouTuber, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Grabe. Okay. Pero hindi ako makapaniwala doon na. Ano yun? Sige, ano yung Papi Dennis? Naganda talaga siya di ba? Yung nag-10 rounds. Oo, si General Torre. Nakita ko nga rin yun. Tumakbo siya sa ulan, nag-boxing, sa gym, nag-boxing siya, nag-sparring siya, nag-hire siya ng sparring partner, parang paghandaan to. Pero talaga, pero nakakahiya kay Baste kasi parang wala parang tumakas ka kasi kung lalaki ka talaga, kakancel mo yung flight papuntang Singapore para yung boxing matuloy. Pero wala Ikaw naghamon. Yun nga, siya pa naghamon, siya yung umalis. Parang yun nga puro angas. Yun nga, puro angas lang. Kaya nakakalungkot lang kasi medyo all bark no bite, parang gano'n. Gano'n, parang gano'n. Pero yan, sana nga matuloy yan kasi magandang laban din yan para magkaalaman na kung sino tunay na lalaki talaga or sino yung kanila maangas or sino mas taga. Pero correct. Pero kung magpag-usapan naman yung maayos or madala sa ibang bagay, mas maganda. Hindi naman suntukan lang talaga nagkakan naman. Pero speaking of suntukan, ang ating idol na si Hulk Hogan ay namayapa na. Namatay na si Hulk Hogan. Inabutan niyo ba yun si Hulk Hogan? Hogan, age 71 years old, namatay si Terry Bollea. Ang totoo niyang pangalan ay si Hulk Hogan. Kilala siya bilang WWE superstar noong 80s and 90s. Yun, Hulk Hogan, Papi Riam, may naalala ka bang mga moments para kay Hulk? Oo, tropa kami dati niyan nung bata ako. Hindi. Pinapanood ko dati. Tapos meron pa siya yung dati cartoon show na Hulk Hogan and parang meron something gano'n. Pinapanood ko dati. Tapos ang ka-tag team niya lagi si Ultimate Warrior. Silang dalawa lagi. So nagulat ako. Sabi ko, puti namatay na si Parang nung nabalita ko parang 2 days ago yata yun. Parang nalungkot din ako. Though hindi naman kami close. Pero alam mo, naging part kasi siya ng childhood mo. And kaya ako nahilig din sa manood ng wrestling dahil sa kanya. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Pero ngayon, hindi na ako gano'n nanonood ng wrestling kasi parang masyadong, nakukornihan na ako. Siguro kasi tumatanda na. Pero dati, malaki yung nag-i-influence siya sa akin. Nakakalungkot lang. Ikaw, Papi Dennis, mo ba siya? Naabutan mo siya dati? Paborito yun. Saka yung nung bata ko, di ba lumabas yung mga yung mga... Kaya, leto ka na ba? 40. Hindi alata. Akala ko, ka lang, 39.5. So, actually, dati, di ba lumabas pa yung mga, yung mga laruan na pang touching ba yun? So, may Ultimate Warrior. Yung may pato-pato. Diba? Lalalokin. So, lumabas yun. Saka, talagang yan yung mga pinaka-greatest, wrestlers na kilala natin. Si Hulk Hogan, si Ultimate Warrior, saka si Undertaker. Right? Yung tatlo. So, yun yung mga tumawid ng generation talaga eh. Sila yung mga tumawid ng generation eh. Yung kapanahunan na naniniwala tayong totoo yun. Putik talagang dati niniwala ko kasi na may mga dugo. Yung dugo siguro medyo totoo. Pero yung kinakain, yung kamay kumakain dugo, tapi akala ko totoo talaga. Yeah. Pero talagang ganun. Nakakatuwa. Childhood memories yan eh. Part of the core. Oo. Diba? Kaya nga childhood. Iba yung naging din sa atin, naging tawag dito, naging epekto nung ganun na namayapa nga si Hulk Hogan. Pero nabalita ba namatay?
namatay. Saka nakalimutan ko na nga na nag-exist sila eh. Kasi sa sobrang bilis ng pangyayari sa buhay natin, di ba? Totoo yun. Totoo. Diba? Nagulat na lang rin ako, ay, buhay pa pala si Oko. Same tayo. Buhay pa pala tayo. Matagal niya. Kasi matanda na itsura niya nung bata pa tayo. So, we're expecting na patay na siya. Right? Pero buhay pa pala siya, kakamatay lang pala. So, ganun ang naging reaction. Pero nakakalungkot pa din kahit na, alam mo yan, nabalita mo ulit na. Yun nga. Sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Yes, ako nalungkot ako kay para kay Hulk Hogan kasi idol ko siya kasi dati naalala ko WrestleMania, kalaban niya si Andre the Giant. Binuhat niya nung WrestleMania 3 si Andre the Giant. Kaya sabi ko, grabe, lakas ng taong to si Hulk Hogan. Tapos nagkaroon pa sila 2002. Naalala ko, The Rock versus Hulk Hogan yun. Napanood ko rin yan sa Madison Square. Madison sa WrestleMania, yun, si The Rock. Yun, si The Rock pa lang, paosbong pa lang siya, pasikat pa lang siya. Si Hulk Hogan, isang laban yun na hindi ko makakalimutan. Kanina, nanood ako ng SmackDown sa wrestling, kasi wrestling fanatics ako. May tribute silang ginawa kay Hulk Hogan. Kaya, ano pa rin ba ngayon? Tawag dito, SmackDown, tapos meron pa ring Raw. Raw, Monday Raw, SmackDown Friday, and then Saturday Night Live Sabado. Kaya minsan yung wrestling, maganda kasi si Hulk Hogan, kanya bata. May laruan pa ako Hulk Hogan yung mga laruan pang Hulk Hogan. Pero yan, namatay na ang ating idol. Sabi nga niya, Papi Dennis, yung mga pamato pa raw dati, yung maglaro. Ilalagyan mo ng mga tornilyo ba yun? Di ba? Alambre. Papabigat. Kaya yun. Saka naalala ko dati, parang naniwala ako na dahil daw tinalian daw ni Ultimate Warrior yun. Di ba tinatalian niya yung muscle niya? Sumabog daw ng kuluhan. Akala ko rin din siya namatay. Pero totoo ba yun? Hindi, kung na yung Hawks lang yan. Parang, kung na yan. Wala yun. Parang sabi-sabi lang yan. Pero yun din yung nabalita ako na sabi ko kaya daw namatay si Ultimate Warrior kasi sumabog daw yung muscle nung binuhat si Andre the Giant. Kasi daw tinatalian daw niya yung niya eh. Di ba may mga tali sa niya? May mga tali niya eh. Hindi pala totoo fake news pala tayo. Fake news yun. Pero yun nga, namatay. 71 years old na namatay si Hulk Hogan. Pero yun, marami siyang moments sa wrestling eh. Kasi sila dalawa ni Vince McMahon, sila yung nagtayo ng One of the Can. Si Vince McMahon kasi siya yung owner and founder ng WWE. Sila yung unang mga pioneering talaga sila sa sports entertainment, sa wrestling entertainment. Kaya RIP doon kay rest in peace kay Hulk Hogan. Saan man siya? Kasi ngayon maraming wrestler na matay. Si Ultimate Warrior patay na rin, si Macho Man patay na rin. Si Randy Savage. Randy Savage, Macho Man, 'yun, 'di ba? Randy Savage. Yun, 'di ba? Randy Savage and Macho Man. Macho Man na matay na rin. At saka sino pa si Chris. Ano pangalan? British Bulldog. British Bulldog patay na rin, di ba? British Bulldog. Si Bretman 'yun, 'di ba? Bretman. Yung taga-Calgary yan, si Bretman, Hetman. Taga-Calgary ba si Bretman? Calgary yan, si Bretman. Si Undertaker. Undertaker yun. Boy pa yun, boy pa si Undertaker. Yun, si Eddie Guerrero. Nakilala nyo si Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, namatay naman si Eddie Guerrero. Matagal na yun, heart attack yun kay Eddie Guerrero. Natake. Nasobran daw sa... natake yun sa... kaya steroid ba? Parang ganoon. Maraming wrestling na legend ang mayapa na bata. Anyway, magpatuloy tayo sa ating talakayan or sa ating topic ngayon. Ano ba topic natin na magandang pag-usapan? Sabi nga nila, 'di ba, uso sa social media, matino ka naman pero hindi ikaw yung gusto ko. Pero maraming mga yun. Landian to, okay? Maraming ganoon. Pero dati kasi sabi nga matino ka naman pero hindi ikaw yung gusto ko. Pero maraming mga sa atin na falling for the wrong person. Why green flags? May mga green flags na matitino naman lalaki. May mga babae talaga na chino-choice nila. Kasi based on my experience ako before. Sige. May niligawan ako eh. Parang isang babae before. Naalala ko ayaw niya sa akin kasi daw. So hindi na mabait naman ako, 'di ba? Ang maraming mga girls mabait pero gusto nila yung mga bad boy.
Yung gusto nila mga fuckboy. Marami mga girls na gano'n eh. Parang pinipili nila yung matino. Pero ibig sabihin wala naman tayong choices talaga eh. Parang pag nanligaw ka kasi, parang hindi mo rin alam eh. Parang kaya nga from the root word ligaw, nililigaw mo siya. Pero wala eh. Hindi mo siya maligaw talaga na para mahalin ka niya. But kidding aside, mahirap talaga eh sa panahon. Kasi may mga girls na gusto mo, ayaw ka naman. Pero may mga ibang girls, gusto ka, pero ayaw mo naman. Pero mahirap talaga na combination ng gano'n. Pero mag-match talaga. Pero naka-experience ako gano'n. May mga girls talaga na ayaw sa sobrang bait, sa sobrang gusto nila may angas, may bad boy. Bakit? Ano tingin mo bakit? Mayroong gano'n, hindi natin alam eh kasi attractive kasi sila sa mga alpha male eh. Gusto ng ibang girls na gano'n. Pero sa bagay may ibang girls na gano'n, pero hindi ko rin sa bagay iba-iba naman tayo ng choices sa buhay. Iba-iba tayong mga perspective, iba-iba tayong mga gusto mong gawin. Pero yun ang hindi ko maintindihan kasi yung iba, may classmate ako nung high school, yung nanligaw sa kanya, mababait pero pinili niya talaga na bad boy. Ngayon, ang nangyari, nung kinasal na sila, binugbog yung babae. Tapos kanyon, binubugbog, sinasaktan, parang verbal abuse. Ang daming ganon na yung ibang girls naman, mas pinipili yung iba. Pero, di ba kasi, sabi nga nila, may kasabihan nga, you live your choice, di ba? Kung ano yung choice mo sa buhay, yun ang mo. Yun talaga yung ipamumuhay mo. Kasi naniniwala naman ako na 90% sa buhay natin, choices mo yun eh. Kasi may free will ka naman sa buhay. Pero people are, di ba, kung ano susuotin mo damit, sinong papapangasawa mo, may choice ka rin kung sino yung matinong tao na hindi mo gusto, di ba? Parang, kung yung gusto mo siyang tao, ayaw ka naman. Gusto ko ng tao, ayaw mo naman. Pero, wala talagang, ako kasi to be honest, ayoko ma-inlove kung hindi ko gusto yung isang tao. Mahirap yun. Mahalin ang isang tao na hindi ayaw mo sa katawan lang. Hindi, hindi naman sa katawan lang. Sex is important, pero yung alam yung feelings na even though wala yung sex or something na gano'n, may feelings ka pa rin. Kasi at the end of the day, importante naman is yung mahal mo isang tao, 'di ba? No matter what happened or through thick and thin, sabi nga nila till death do us part. Kailangan mo talagang mahal mo isang tao, pero ayaw kung pumasok kung hindi mo naman mahal ang isang tao. Pero yun nga, malungkot mang isipin, may mga girls talagang, may mga boys din na pinipili nilang bad girl, bad boy, iba-ibang choices. Ikaw, Papi Riam, anong take mo dito? Wala, mabait ako eh. Hindi ako, tingin ko kasi lalo sa mga generation ngayon, or kasi dumandi tayo sa kabataan, pili ko mas gusto lang ng mga babae, yun nga, sabi mo kanina, Papi Jojo, na yung may angas. Kasi feeling nila parang medyo, adventurous feeling, yung merong thrill seeking, mga gan thrill seeker. Tapos, syempre, usually kasi, kumare, ang gusto nila yung mga may tsura, yung gano'n, yung mga nakakotse, may sports car or whatever, maraming pinofloat na pera, malakas uminom, lagi nasa bar, ganyan. Ayaw nila yung mga tipong, tawag mo dito, nag-aaral ng maayos, honor. Ayun naman gano'n, yung mga kabataan. Pero, ang nakita ko sa trend kasi, once mag-reach na yung mga babae, let's say, 30? 30. Ang inahanap niya na ngayon, more of yung mga secured guy. Kaya kung mapapansin nyo, di ba? Mapapansin nyo, di ba? Hindi ko nilalahat, pero majority ng mga artista or mga model or whatever, ang mga napapangasawa, nag-enjoy, is hindi naman ganun kagagwapo, mas matatanda sa kanila. Pero kasi secured na yung buhay nila. Yes. So, ganun. Naglaro muna sila nung bata sila, which is understandable. Tapos, yun nga, medyo tumanda na, naghanap sila ngayon kasi magaganda pa rin yung nila. Bago ako malosyang, kuha muna ako ng ganito. Yun nakikita ko, sila, mga thrill seeker yung mga babae ngayon. Hindi ko lang alam kay Papi Dennis kasi ito, lahat. Walang nakakalusot na babae dito. Nakakalusot dito eh. Hindi, actually, syempre nag-evolve na rin. Nag-evolve na kasi, the social media mas bata na yung gusto mo. Hindi, nag-aabay din yung, di ba, yung social media na-affect din yung gugustuhin mo. Kasi parang, kung ano yung standard ng social media, yun na rin nagiging standard mo.
right? So parang nagkakagayahan din, di ba? And then, naniwala ka sa alpha male, yung iba gusto nila kasi parang ngayon yung mga babae ngayon gusto nila yung security nila saka parang may tagapagtanggol sila. Parang feeling nila, di ba? So ayaw din nila ng sobrang bait. So meron naman na parang gusto naman nila matatalino. So but they are sapyo, di ba? Pag matalino regardless of how you look, pero if parang they find you talagang matalino, di ba, na-attract sila. Pero tulad nga nasabi ni Papi Jojo kanina na syempre yung sinasabi mo na pili yung pag-ayaw sa'yo, then, di ba, wag mo ipilit. So, natural lang yun. Natural lang din naman talaga. Kasi, for me, ganun din eh. Chine-check din naman kasi yung matchmaking, something like that. Kasi, first, madaling mag-walk away. For me, ako ang way ko kasi kapag parang type ko yung isa, parang love bombing. Hindi naman love bombing in a sense na iwanan ko sa area. Pero what I mean, paparamdam ko lang. But of course, pero hindi ako mag-aano biglang mawawala. But I'm gonna check if this will work, if nagre-reciprocate ba. Pag hindi, I'm very vocal to tell na I'm gonna walk away. Kasi parang for me, it's for me hindi. Kasi for me, mas mas parang maganda na pag-usapan para walang what ifs. And it's easier for you to walk away. Kasi if you, mind over matter parang before pa lumalim yung feelings. Kasi it's like, parang diba? Expectation setting, parang nagtatrabaho project management. Okay. Pati ba naman sa di ba? Hindi, parang gano'n. Before to proceed, di ba? Parang at least alam mo where you stand. Di ba? Tama. Yun yung Then, okay, then next, di ba? So, napaka-easy. Kayo ba ngayon, kumari, ngayon sa kayo, ano ba mas trip nyo? Yung mabait na mainhin o yung sexy na palaban? Ako, mas gusto ko po yung mabait kasi, di ba? Sexy kasi, na-realize ko lang, beauty is nothing but logic is everything. Merong mga type sa buhay na yung maganda, okay siya. Pero bonus na lang yun. Mas maganda talaga ugali at saka yung okay yung ugali kasi at the end of the day, yung kukupas yung sexy at saka gandahan eh. Mas maganda ugali at saka mahal ka. Yun importante doon eh. Yun yung mahal ka, nirespeto ka, hindi ka binabadmouth or something ganon. Yun ang magandang, kasi for me ugali, sexy, tataba rin isang tao eh. Lahat naman tayo dumating sa point na chubby days eh. May mga ganong type na buhay. Pero sa akin, yun lang yung batayan ko. Basta mabait, maganda, okay, bonus na lang. Or kung hindi na masyadong pangit, hindi masyadong maganda, sapat lang. Kasi problema din kung maganda yung shota mo or marami din umaligid eh. Marami din mga, di ba? Marami din delikado rin eh. Oo, delikado rin. Pero sa akin, yun yung batayan ko. Maganda, may respeto sa akin, mabait. At saka, yun, bonus na lang siguro pag maganda. Ayaw ko rin ng sobrang pangit. Ayaw ko rin sobrang ganda. Kasi mahirap din. Tama lang. Sapat lang. Sapat lang na gano'n. Kaya yun yung take ko doon. Ikaw, Papi Dennis, ano mo doon? Hindi, ako kasi, tama. Kasi, di ba, looks and, di ba, yung itsura, nagdi-deplete. So, di ba? Hindi, nawawala rin over time. Kaya that's the reason why for me, as long as you are decent, very decent and modest, so automatic yan, di ba? Parang very attractive na para sa akin. And at the same time, mabait. So, pero naman, syempre, aminin din natin, we're looking for someone naman na at least pleasing naman, di ba? Pleasing naman. But I mean, hindi naman kasi parang at first, you're gonna be attracted because the way she looks. Not that sobrang ganda, pero parang meron kamukha ni Uncle. Pero, the reason why you're gonna stay with that person is because of what's with them. Parang what's with her, di ba? Parang for example, they're modest, they are matalino, tapos parang the more that you get along with that person, parang mas natutuwa ka, mas na-fall ka, and that's it. So that's the start. Grabe, sa totoo real to sa panahon ng superficial era. Sobrang bihira nung kagaya nyo, kagaya na. Kasi ngayon superficial era talaga, kailangan maganda ka sa labas para pansinin ka, para lapitan ka. Pag medyo lalayo ka. Gaya na lang ewan ko kung familiar kayo sa kasi
dito kasi sa Canada, bihira ako manood ng TV, pero madalas ako mag-scroll sa Facebook. Ang nakikita ko ngayon, yung may issue ngayon si Sir Jack. Di ko alam kung kilala ni Sir Jack. Yeah. Yan. Yung issue niya kay Aura. Parang alam mo yun, na hindi na dapat palakihin eh. It's, ako may point naman si na, tawag kitang bro, opinion ko yun. Pero, alam mo yun na, hindi mo na dapat palakihin kasi, wala naman talaga eh. What the fuck if she uses yung her pronoun, I don't care. And at the same time, siguro, sa gay community naman, if you use yung ganung pronoun, hindi mo naman kailangang impose sa akin na gagalakin kita. Pero at the same time, kapag may bumastos sa'yo or sinabi na you're he, respeto mo na lang din yung opinion niya. Pero at the same time, di ba? Doesn't cost to be, a decent human being. Kayo, ano tingin nyo sa issue na yun? Parang na lang ba yung sausawa na lang o ano tingin nyo? Okay. Ikaw muna, Papi Jojo. Ang tingin ko, wala. Respeto na lang talaga. All we need to do is to respect someone. Pero, yun nga sinasawsawan na lang ng issue. Hayaan mo na sila magkan. Pero, sabi nga nilang may nag-post nga dapat undercard sila sa laban ni General Torre. Dapat undercard sila para maganda rin yun eh. Undercard muna Aura versus Sir Jack. Tapos si main event si General Torre at saka si Baste. Pero hayaan mo na sila sa issue nila. Dati nung election season, putek ang tinutinong kausap ni Sir Jack nung natapos yung election season, sabi ko puta naging balik sa dati naman, bardagulan na naman. So feeling ko kung ako hindi ko inaano Sir Jack, neutral opinion kung tropa niya man siya or hindi, pasintabi na lang. Pero feeling ko ito talaga yung ugali niya eh. So kung nanalo to, feeling ko baka naging trapo din to eh. Feeling ko lang. Tama. Yun. And then, yun nga, speaking of trapo, di ba, sa social media, pagod na tayo na kung makisabay sa uso, di ba, ang daming uso eh. Before dami. Ngayon, Tamiya, tapos ang daming uso na mga, before, nabutan mo. Tamiya, uso, tapos maraming mga bagay na uso rin, yung mga electric car na uso na rin ngayon, yan sa Pilipinas. Sa daming uso, piniplex mo sa social media, minsan nakakapagod din na parang gusto mong inggitin yung tao na ayaw mo naman, di ba? Parang ang hirap i-flex ang isang bagay na ayaw mo naman. Parang envy kasi parang masarap ba talaga na i-flex yung bagay mo or masarap na lang kasi pinagpaguran mo, pero ang problema kasi bawat galaw mo social media is deceiving platform kasi na minsan piniplex mo bagay, akala mo humble brag tawag doon akala mo humble ka pero gusto mong i-flex para inggitin yung kaibigan mo, mga friends mo, pero sa totoo lang gusto mo lang talaga yung ego mo na i-boost talaga. Parang ganoon talaga. Pero mahirap rin talaga. Merong iba naman, proud na proud sila. Pero yung hindi mo na alam na ginagamitan pa na nila ng inggit sa katawan. Di ba? Ganun tao. Di ko rin alam Parang ako naman, pag may mga bagay ka binili, pinapost ko sa stories ko. Pero may mga ibang tao, nanginggit ka. Pero hindi pa pag tinignan mo naman, gusto mo isang bagay, pinagpaguran mo naman, hindi mo na alam anong gusto mong batayan. Pero ako ngayon, iniiwasan ko, ayaw na mag-post kung ano mong bago, anong binili mo. Yun lang ang aking kasi sa'yo na lang kasi minsan mahirap kasi you cannot please everyone kasi yung mga tao kasi ngayon, pag may bago ka, inggit agad. Pero anyway, sa kanila naman yun yung batayan nila. Kaya ikaw, Papi Rhea, anong tingin mo doon? Ako, feeling ko sobrang daming lumalabas ngayon sa social media na mga eye candy stuff na pinopromote ng sino-sino. Ang hirap sabayan pero ang reason kasi kaya marami pa rin nahuhook or na-addict sa hindi kailangan bumili nito is yung sense of validation na kailangan I belong to the community. Hindi ako pwedeng mapag-iwanan kasi it's the era of social media and everyone or not everyone, but someone needs to flex kung ano yung meron sila kahit hindi naman dapat kasi hindi na kaya Kaya ngayon, yung mga credit card company, sobrang booming nila based sa statistics
Kasi pinag-aralan namin to recently lang sa current work ko. Bakit tumaas yung usage ng mga credit card ngayon? Nag-start siya tumaas 2018. Yan yung paboom ng social media. Kasi nga ngayon, ang dami nagsa-swipe dahil bumibili ng mga gamit na kahit namang walang kwenta kasi nakikita nila si ganito, may ganyan, si ganyan, may ganon. Or dahil nagta-travel, YOLO, kahit makikita mo yung laman ng bank account, tayo na. Ano lang ako lagi, paycheck to paycheck. Kasi gusto nila yung sense of validation na nire-recognize sila ng iba. Sabi nga ngayon, ang tawag dito, ang measurement ng success is kung gaano karami yung nagla-like sa post mo. Yun na yung ano nila ngayon eh. So, yun, hanggang mabaon sila sa utang. So, yun yung ko na reason kung bakit ang hirap makisabay sa uso. Pero kung nasa matinong pag-iisip ka naman, and you know your priorities, alam mo yung talagang bibilin. Especially if Masyadong tao ka na, medyo matanda ka na, or nag-iipon ka. Yun yung sa akin. Naman. Know your priority. Tama naman. Ito. Di ko alam kay Papi din, kasi ito maraming pera to eh. Maraming pera to eh. Okay, hindi. For me, it all boils down to the intent of who post yung ano. Kasi somehow, may mga different kasi characters sa ibang tao. Like, one is very expressive. Parang everything na meron siya, parang he celebrates his wins. Diba? By expressing it. And ang platform niya to express it is by social media. Why? Kasi somehow, at least, pag may mga nag-message din sa kanya, somehow, nababalidate din yung effort that he puts in. Meron namang iba na parang validation lang kasi to the point na feeling niya hindi siya belong sa community. So that's the reason why he is flexing kasi he wants to be part of the community na feeling niya hindi siya belong. So parang there are different ways. Sa iba naman, they are flexing. It's because of for the business or marketing. So ako, most probably, mas madalas ako mag-post, not because I want to expose my personal life, but it's because I'm inviting them because in the end, I'm gonna offer them something regarding sa marketing. So parang it's different ways and attacks. Kasi talaga hindi talaga ako ma-post before. But because nung nagbe-business ako, parang I want na parang exposed ako sa tao kasi if they're interested about you, what you are selling, aanhin nila, tatangkilikin nila. So it's like different reasons why. Pero in generation na ngayon, most probably parang yung sense of value mo will be depending on how they accept you in social media. And that's the reason why people continuously flex what they have para lang at least maramdaman nila na parang okay, may value ako dito. So, but at the end of the day, hindi natin alam na kung ano yung nakikita sa social media, ayun ba talaga yung sa totoong buhay. So, yun, tama. Ang tanong dyan, masaya ka ba? Kung anong binili mo, emotional numbness ba o crisis ba, di ba? May mga taong bumibili kasi gusto niya yung saya eh. Pero minsan yung saya mo, kung mabilis ang bagay, 1 day, 1 hour, lang, pero hindi talaga as in masaya talaga. Kasi may mga bagay sa mundo na hindi mo nabibili ng saya. Kasi malungkot ka pa rin eh. Diba? May mga mayayaman nga na dyan na malaking pera, bumibili ng mga kotse or mga iba pa ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Pero wala kang makikita sa mundo na pumunta ka ng department store, 3 kilong saya nga, pabili nga. Wala kang makikita kasi ang saya ka talaga, yung truly happiness. Kasi iba yung happiness sa joy. Joy kasi is like temporary lang yan eh. Joy, masaya ka. I'm enjoying my ice cream. Kasi nag-enjoy ka temporarily. Let's say, kumain ka ng ice cream like an hour, sumaya ka. After na an hour, malungkot ka na naman, may problema ka naman. Yung happiness na sinasabi ko is, yun ang mahirap nating hagilapin sa mundong to. Pero kasi kahit sinong mga tao, actually yung iba, sa sobrang lungkot nila, di nila makita, di attempt suicide na, di ba? Sorry to bad to say, di ba? Reality check yan, honestly speaking. Marami mga bagay na hindi nila matagpuan yung saya sa pamilya nila, sa kaibigan nila. Kasi the true happiness is like the relationship with the God talaga, yung sa relationship mo talaga na kung may relationship sa ibang bagay, your girlfriend, hindi naman, asawa mo, hindi sila nagbibisi. Kasi maraming tao na maraming kaibigan, maraming yaman o mayaman ka man, and still, they commit suicide. Maraming taong gano'n. Marami kang mga celebrity, mga famous person ng gano'n. Mga mayayaman pa yun, mga sikat pa. Pero ang hirap talaga matagpuan yung saya. Kaya tinatanong mo sa sarili mo,
okay ka ba? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Ako masaya ako sa mga ginagawa ko sa buhay. Yung fulfillment, yung purpose mo na ito ba talagang gusto mo? Nahanap mo ba? Ikaw, Papi Rayam, anong tingin mo na masaya ka ba sa mga bagay? Alam mo na masaya ka? Ako, hindi ko alam eh. Pero fulfilled kasi yan fulfilled. Sabihin ko, okay naman ako. Kasi may pamilya, may trabaho, nakakain kami ng isang beses sa isang araw. Hindi, mga dalawang beses siguro. Pero ako tingin ko, tama yung sabi ni Papi Jojo na money can't buy happiness eh. Totoo yun eh. Kasi, ang kailangan mo lang talaga is makontento ka kung ano yung meron ka. Kasi, kita nyo, minsan merong mga, let's say, yung mahihirap or tawag dito, isang tatay, pinipicture ng anak niya sa labas, kumakain. Pero, pero money is important, pero pag definitely. The love of money, parang pag ang pera, sinamba mo na at saka minahal mo, iba ang usapan na yun. Pero importante yung pera. Yeah. Saka tama rin yung sinabi ni Papi Jojo na kung gusto mong ng happiness sa buhay, kailangan mo ng connection kay God. Yan, tama so, yun Yun yung laging which is ako, personally, simba ako, pero feeling ko hindi pa ako ganun ka-connected. Yun yung hinahanap ko pa rin. So, I think, I'm still looking for that purpose para makontento ako. Though, I won't say I'm not happy. I'm okay, siguro. I'm okay. Pero yun nga, feeling ko kailangan ko ng deeper connection. Yun nga, and it all starts with God. At saka, hanapin mo yung purpose mo sa buhay. Yun yung importante. Yeah. Kasi ang hirap naman pag ang purpose mo lang is magkapera, makaipon. Kasi technically ngayon, may pera na tayo, nakakaipon naman tayo. So what's next? Di ba? Parang iba talaga. Kasi alam mo, may natutunan ako nanood ako ng Squid Game, di ba? Sa Squid Game, nanood ako, di ba, dumadami na yung pera nila eh. Sabi ni Gion, tama na to, stop na tayo kasi may pera na tayo eh. Kasi gusto natin na masave lahat eh. Walang mamamatay sa atin to quit the game. Yun na yung only way na makataka sila. Because of the greediness ng mga tao, minsan, yung pagmamahal sa pera, yun nakakasira din sa relationship. Di ba? Kaya, minsan mahirap din talaga yun. Masarap magkapera. Gaya ni Papi Dennis. Pera. Masarap. Uy, hindi. Okay. Actually, for me kasi, di ba, meron di ba kasabihin na temporal happiness will never aid emptiness. So, ibig sabihin naman. Hindi kasi syempre somehow kadalasan yung mga nagsi-suicide, actually may emptiness kasi yan. Na parang they're trying to find the happiness through secular things, di ba? Being yung parang spending money, di ba? But actually at the end of the day, hindi talaga happiness kasi yung happiness yan temporary lang yan. Kaya nga maganda nga yung nabanggit na it's all about joy kasi joy comes from deep within and it connects with the Lord, di ba? So ang maganda kasi doon if God can give you joy and can give you happiness at the same time. But the secular things will never give you joy. It can only give you temporal happiness. So ibig sabihin yan, if you want to be fulfilled, you have at least sense of purpose in your life, then much better na talagang connect sa source ng joy and it's God. Yun. Amen. Ayan. Amen, brother. Dyan po nagtatapos ang ating episode 7 ng Tito Simple Podcast. Kaya, yan. Tito Rhea, may gusto ko bang i-promote sa ating Tito? Promote ko lang yung page ko sa Noipy Recap TV. So, nag-start ulit ako kasi na-report yung dati nating page. Yan, inayos ko na. Sayang yun, nasa 300,000 followers ko noon. Yeah, kaka-check ko lang yun Kaka-check ko lang yung page mo wala na. Pero yun nga, back to zero tayo. And sabi nga, ma-appreciate mo talaga pag gano'n. Hindi na po yung mga kanya. Hindi na po yun, di ba? Wala na. Kasi-unpublish na siya eh. Hindi ko lang alam kung merong merong expert na sanay. Pero wala, hindi ko na inaano eh. Ang nakaka-bad trip nga kasi may kumontak sa akin na game company. Kasi nga yung content is more of gaming, anime. Tapos nung nawala, sabi ginatuloy yung deal ka ako, sayang. Yun, sayang. Pero may mga pupuntahan ka bang event ngayong week? Ngayon, pupunta next week sa
not this week, but next week sa August 1, 2, 3. So, as a Vancouver ako, sino may mga nasa Vancouver, kita-kita tayo sa Anime Revo. So, ito yung parang Comic-Con, anime con dito sa British Columbia. Ayan. Kita-kits tayo. It only happens once a year. So, lahat ng mga cosplayer, anime dubber or subber or whatever, andun sila lahat. So, kita-kits tayo ng mga babi. Yeah. Yun. Papi Dennis, ikaw, gusto ko ba i-promote? Okay, yeah, of course. I've been silent for the last year until the first quarter of the year, pero ngayon there's something big na that will happen with regards to dun sa High Culture. So parang meron akong mga malaking plano doon, and I'm gonna fly sa sa Malaysia para magkaroon ng meeting about it. And then yung social, of course, mag-start din ako mag-expand yan early next year. So sana matikman natin yung social. Oo nga. Sana mapagpadala dito. Ayan. Ang layo. Pero actually, alam ni ni Papi Rayom yan Kasi when I was starting it, nandoon yan. Diba? Yeah. Nakita ko yan from the ground up. From the beginning. Right. Yeah. Since day one, nakita kung paano pinagpagawa ni Papi Dennis yan. Yeah. So at least, alam mo yung backstory dyan. Yeah. Ano bang bagong branch ngayon sa social? I'm working on sa Fairview branch. Ayun. May wino-workout ako ng bagong branch. So, magiging ka na yan. Sana matikman ko. Hindi ko pala. Yan, Canada. Si Rhea. Meron sa Makati yan, di ba? Sa Makati. Oo, pero ngayon, ang gusto ko magkaroon sa Taguig. More of BGC. Malakas. Yeah. Malakas yan. Sana pero wag muna. One at a time. Kasi kaka-bounce back ko lang. And then ngayon, parang nag-start ulit ako mag-plan. Yan. Nanahimik ako. If you're gonna pag napansin nyo, tahimik ko from August up until last month. Kala ko nakabuntis ni. At least ngayon, okay ka na ngayon. At least back to the track ka na. Yep. Yeah. And then at the same time, last is mag-start din ako ng VA agency. Yun. Nice. So, yun ang win-workout ko the past few months kasi parang I tried to be a VA myself, and then unti-unti akong kumukuha ng mga kumo-connect sa mga possible na clients, and then since medyo na marami na akong nakukuhang clients, parang pinag-aaralan ko na on how to start an agency. Yun. Sana magtagumpay ka sa mga plano mo dyan. Ay, yun. Magkakasama tayo. Siyempre, I'm gonna top you guys. Di ba? High culture. Di ba? Babalik na yan. Si Papi Rayom, business partner ko dati pabitbit. Nag-migrate na kami dito. Nag-migrate kasi siya sa Canada Kaya okay lang yan. Pwede naman magtayo si Paperian ng social dyan sa Canada. Branch out na tayo. Branch out. Para yung mga Filipino community, dyan lang mo-order ng sushi. Extra income. Extra income din yan, Paperian. Pag nagtayo ka ng branch, kontakin mo ako, Papi Dennis. Sige. Yun. Diyan po nagtatapos ang ating episode 7. This has been Jojo Lobs. Promote lang natin Spotify, Tito Senpai Podcast. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, download nyo, kahit saan makilupalop na mundo, pakinggan nyo yung Spotify. And also, Facebook, Tito Senpai Podcast, ang ating YouTube, Tito Senpai. Ano pa ba? TikTok, Tito Senpai Podcast. Instagram, Tito Senpai. Yun. Hanggang sa muli, this has been Jojo Love Survivor kasama si Papi Riam, si Papi Dennis. Hanggang sa muli, see you next week. Next week, may maganda tayong guest next week. Abangan nyo next week. Paalam. Bye-bye. That's good. Paalam. Bye-bye.